Mga katropa, nandito na naman tayo sa Baguio City. Ayan, ito yung mga bus na dumadaan mga katropa. Pero ngayong araw na to mga katropa, pag-uusapan natin yung ating 53 days old na mga piglets nga mga katropa. Dahil nga ito yung ika-18 days na pag-aalaga natin ng mga baboy. So karaniwan na mga katropa na tinatanong ng mga katropa nating magbababoy, bakit nga ba hindi pantay ang laki ng mga biik natin? At ilang kilo na ba ng starter feeds ang dapat ipakain sa bawat baboy na alaga natin? Ngayon mga katropa, Bimig and Pigrulac ang ginagamit nga natin sa ating mga alagang baboy. Well, eto na yung day 18 sa ating fattening challenge. Bimig at Pigrulac na starter feeds ang gamit natin para iwas bansot mga katropa. So, eto na nga mga katropa. Isang napakagandang araw sa inyo, mga katropa natin sa negosyo ng pagbababoyan. Welcome back sa ating 120 days pig fattening challenge, mga katropa. And ito na nga yung week 3 natin and day 18. Sobrang bilis ng panahon at naka 18 days na tayo, mga katropa. So hindi natin mamalayan, matatapos na itong week 3 natin. So sa pag-aalaga sa ating mga backyard piggery business, mga katropa, meron tayo laging mga tanong. Kung bibilangin muli ang mula nang ipinanganak yung piglets natin hanggang sa kasalukuyan, ang alaga natin mga katropa na landrace at saka large white ay nag-iedad na ng 53 days old. Dahil nasa 53 days old na tayo at ika 18 days simula yung binili natin sila sa mga kanya-kanyang babuyan, pumapasok na tayo sa pinaka hinahanap at tinatanong na mga magbababoy o nagbabalak pumasok sa negosyong ito. Ano nga ba ang magandang gamiting feeds sa mga alaga nating baboy? Well mga katropa, sa episode na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano natin hinahati-hati ang ating pagkain sa baboy and bakit nga ba natin pinili ang Bimig Premium at saka ang Pigrulac Premium na starter feeds para pakain sa ating mga alaga. Okay mga katropa, nagtatanong kayo, bakit ang bilis bumilog ng mga alagang baboy, lalong-lalo na yung mga landrace at saka large white mga katropa. So makikita natin na ang gaganda ng mga katawan nila kahit piglets pa sila. So alamin natin kung paano ba ang tamang takal ng pagkain para sa kanila para maiwasan yung bansot at pagtatai mga katropa. Well mga katropa, marami ang nagtatanong, bakit mo pinaghiwalay ang mga piglets mo and bakit magkaiba ba pa ang brand na pinapakain mo sa kanila? Well, ganito kasi yan mga katropa. Ang landrace ay kilala sa mahabang katawan at manipis na taba. Kaya pinili natin ang Bimig Premium na starter na kilala sa mataas na kalidad ng protina upang suportahan ang frame at muscle growth ng ating alagang baboy. Samantalang ang large white naman, syempre, paborito rin natin yan mga katropa, di ba? Ay mabilis magkaroon ng timbang. Ngunit sensitibo naman sila sa init at panahon sa ating mga backyard baboyan. So ginamitan natin sila ng Pigrulac Premium dahil meron itong advanced cooling system upang labanan ang heat stress at clean air factor na rin para hindi bumaba mga katropa para hindi bumaba ang kanilang timbang at mabilis lumaki at syempre hindi bumaho ang kulungan ng ating mga baboyan. Isang eksperimento ito para makita rin natin mga katropa kung aling breed ba ng baboy ang mas maganda at ano ba ang feeds na okay gamitin. So na-inspire kasi tayo mga katropa sa iba nating mga katropang magbababoy na nakikita natin sa YouTube, sa Facebook at sa mga kaibigan na rin nating mga nag-aalaga ng baboy na talagang ang gaganda ng mga baboy nila and every time na umaanay sila mga katropa, sobrang gaganda yung weight ng mga alaga nilang baboy. So sa ganitong sistema kasi mga katropa, mas makikita natin after 120 days na pag-aalaga, ano ba talaga ang mas magandang lahi? At ano ba malalaman natin? Ano-ano ba yung mga factors na nakakaapekto sa pagbigat ng baboy, paglaki ng baboy, and syempre para makuha natin yung wasto at target na timbang na gusto natin after 120 days na pagpapatining. So dito na tayo sa pinaka-importanting bahagi naman na madalas
nagiging pagkakamali ng mga nagsisimula pa lang. Ito yung pagtakal-takal sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Dahil pinapalitan natin mula starter sa age group na 53 days old, actually full blast na tayo ngayon mga katropa dahil nga 5 days ago nag-start na tayo ng transition period natin mula pre-starter papunta sa starter. Ibig sabihin nito mga katropa, may mga ibang pigs nagsisimula sila sa ika-60 days simula pagkapanganak, yung iba naman 50 days old. Pero sa atin mga katropa is 5 days ago, ngayon is day 53 since birth, nakapag full blast na tayo mga katropa sa pagpapakain ng starter sa ating mga alaga. Alalahanin din natin mga katropa na sa age group na ganito, lagi nating tandaan na ang mga biik laging nasa adjustment period pa rin ng mga katropa. Kung titingnan natin na ang standard feeding guide ng mga premium brand tulad ng Bimig at saka ng Pigrolac, usually between 51 days to 80 days pa sila talagang totally nagre-recommend na palitan yung pagkain sa mga alagang baboy and syempre yung pagtakal o dami ng ipapakain sa mga alaga. Ibig sabihin nito mga katropa, 500 grams hanggang 1.2 kilo ang ipapakain sa ating mga alagang baboy bawat araw. Pero gradual change o gradual na pag-aangat, pagpapadami ng ipapakain sa mga alagang baboy. Para sa ating day 53, ginagawa natin ang takal na eksaktong 700 grams mga katropa. Pareha sa Bimig at saka sa Pigrolac, sa Landrace at saka sa Large White sa bawat ulo ng mga alaga nating baboy. Huwag rin nating biglain na 1 kilo kaagad, 1.1 kilo kaagad pagdating ng day 60 pataas. Hatiin muna natin ito sa 3 beses ng pagpapakain. And then doon natin malalaman kung dapat na ba talaga tayong magdagdag ng ipapakain sa ating mga alagang baboy. Pwede natin itong gawin mga katropa sa umaga, tanghali at hapon. Ito yung tinatawag na controlled feeding. Kapag pinuno mo kasi ang pakainan ng ating mga alagang baboy, minsan hindi talaga nila nauubos. And dito nagkakaroon ng overfeeding sa baboy na maaaring magresulta sa kanilang pagtatae o scouring. Ito rin yung pangunahing dahilan ng pagkabansot ng mga piglets mga katropa kasi ang mga piglets kapag biglang nagtaiyan, yung 1 linggo o 3 araw na kinain yan, 1 linggo natin kailangang bawiin mga katropa. So tanong, paano natin may iwasan ang bansot at hindi pantay-pantay na paglaki ng ating mga alaga? Isa sa mga pinakahinahanap na mga katropa natin is bakit ba hindi pantay-pantay ang paglaki ng aking mga patabaing baboy sa ganitong age group. Dito na nagsisimulang lumitaw ang mga pagbubuli ng mga baboy sa isa't isa. Yun yung malakas na itinutulak kapag oras ng kainan. Kung mapapansin natin mga katropa, karamihan sa mga maliliit na baboy ay yung laging tinutulak o binhinahambalos ng kapwa na baboy kapag kumakain na. And yung mga malalaking baboy, yun yung natitira na talagang nakakalamon at nakakakain ng mas marami mga katropa. Ang sekreto ko dito, mga ka-backyard piggery natin, mga katropa, siguraduhin sapat ang haba ng inyong patukaan o kainan ng baboy. Sa ganitong sistema, magiging sabay-sabay ang kanilang pagkain ng feeds. Kung makikita natin habang kumakain ang isang baboy at yung iba naman is medyo nahuhuli, mas maganda ihiwalay natin sila ng kulungan o pakainan para kung ano yung budget na pakain natin sa kanila, talagang mauubos nila mga katropa. Lagyan rin natin ng harang yung kainan ng ating mga alagang baboy para at least makain nila yung feeds ratio na binigay natin sa kanila para sa araw na yon. And ngayon is week 3 mga katropa, pagdating ng week 18 o bago mag week 18 which is 120 days, doon talaga natin makikita mga katropa yung tunay na resulta si sistemang ginawa natin na pagpapakain ng tama sa ating mga alaga. Kasi kapag hindi natin yan ginawa mga katropa,
meron tayong mga baboy na minsan magtitimbang ng mga 100 kilos, samantalang ang iba naman is nasa line ng 6 lang, 67, 65, 'di ba? Nakaka-prostrate 'yon para sa ating mga nag-aalaga ng baboy, mga katropa. And considering na yung capital natin is sobrang mahal at sobrang laki na, and hindi basta-basta ang pag-aalaga ng baboy, mga katropa. Eto, dahil sa magkaibang brand ng feeds ang gamit natin, siguraduhin din natin, mga katropa, na hindi nag-aagawa ng tubig ang ating mga alaga. Kapag ang baboy ay kumain ng dry fillets tulad ng bimig at saka pigrolam, kailangan nila ng sapat na tubig upang matunaw ito ng maayos. Kung mahina ang agos sa nipple drinker, lagyan natin ng tubig, at least yung kinakainan nila, mga katropa, para yung mga baboy natin is mas lalong ganahan sa pagkain at hindi bumagal ang kanilang paglaki. Panatilihin rin natin, mga katropa, na tuyo at malinis ang higaan ng ating mga alagang baboy, and ang basang simento ay nagdadala ng pulmonya na kaaway ng starter feeds, mga katropa, sa mga baboy. Alalahanin natin na kapag nagkasakit ang ating mga alaga, then magdudulot yan ng matinding stress sa ating mga alagang baboy at stress din para sa atin na nag-aalaga, mga katropa. Ugaliin rin natin na paliguan ang ating mga alagang baboy sa panahon ng tag-init para hindi sila ma-stress. And kung nagkakasakit yung baboy natin, iwasan muna natin silang basain. Punas-punas lang muna, mga katropa, para hindi sila masyadong ma-stress. Huwag rin natin kalilimutan na maglagay ng anti-stress na nilalagay natin sa tubig para at least makatulong ito para matanggal yung stress ng ating mga alaga. So ayan, mga katropa, day 80 na sa ating challenge, and matagumpay na nating nairaos ang malulusog na pag-aalaga nga nitong mga piglets. And syempre, yung pagtatayin, naranasan natin yan, pero meron na tayo kaagad na precautionary measures na ginawa. So sundan nyo lang yung mga video natin na ginawa na para at least magkaroon din kayo ng pamantayan kung ano ba yung mas magandang gawin sa inyong mga alagang baboy. Then abangan nyo, mga katropa, sa susunod ng mga video natin kung gaano na kalaki ang itataas nitong landrace and large white na mga alaga natin. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, pakipindot naman ang like and share button, and huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para kasama kayo lagi dito sa ating 18 weeks program sa Backyard Piggery. Join nyo natin, mga katropa. So pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa mas marami pa, at happy hog racing sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga katropa, maraming salamat at paalam. O ayan, mga katropa, ulan-ulan na naman dito sa Baguio. Yan. Ayan o.